Kanin is life. Hindi kumpleto ang hapag kung walang kanin. Ang pangunahing pagkain Pinoy. Sa buong mundo, isa ang Pilipinas sa nangungunang rice consumer. Taon-taon, umaabot sa halos 13 million metric tons ang kinakaing kanin ng mga Pilipino. Pero ang presyo ng bigas, pataas na ng pataas. Kaya kung may mag-alok na mas murang halaga, tiyak kakagat ang mamimili. Pero paano kung ang inaalok na murang bigas, scam pala? Papunta kami ngayon sa Marikina para kausapin yung isang biktima ng scam. Aalamin natin sa kanya kung anong klaseng modus ang ginamit sa kanya ng suspect para siya'y maloko. Sa Marikina City, nakilala ko si Raquel, hindi niya tunay na pangalan. Ang kwento niya, May 17, 2022. Nang nakita niya ang isang post online ng isang nagbebenta ng murang bigas. Ang 25 kilos o kalahating kaba ng bigas na ibinebenta sa palengke sa halagang mahigit 1,000 piso, ibinibenta online sa halagang 500 pesos lamang. Dahil bagsak presyo, naisipan ni Raquel na gawin itong negosyo. Naka-join po kasi ako doon kaya lahat ng post po nila, nakikita ko po yung naialok po nila sa akin ng 10 sack sa halagang 6,000. Yung 10 sako na yon sa halagang 6,000, malaki na ang yung minura, no? Malaki na sir kasi na pumapatak lang na 600 per sack po yun. Malaki na. Kinabukasan, agad nakipagkita si Raquel sa nakausap online. Doon na raw siya ipinakilala sa nagpapakilalang supplier ng bigas. Ang proseso nga lang po niya is payment first po. Kahit wala pa yung bigas? Kahit wala pa yung bigas. Sabi niya, nung umpisa po nagduda ako, sabi niya po is may resibo. At saka may pinakita sa akin mga picture sa cellphone niya na yun nakapagbayad nga daw ng 150,000. So doon po ako na parang nakumbinsi niya po ako. Sa unang transaksyon noong May 18, 2022, 6,000 pesos ang ibinayad ni Raquel. Kinabukasan, agad daw na-i-deliver sa kanya ang 10 sako ng bigas na in-order. Nakuha ko naman po, sir, yung 10 sako na yun. Bago po kami umuwi noon, inopera niya po ulit ako ng 30 sack sa halagang 18,000. So, mura pa din talaga, sir. Sa pangalawang transaksyon, nagbayad naman si Raquel ng 18,000 pesos kapalit ng 30 sako ng bigas mula sa supplier. Doon na raw muling inalok si Raquel ng mas malaking halaga para sa maraming sako ng murang bigas. Ang offer niya sa akin, 300 sacks sa halagang 110,000. Sabi ko po, wala po akong pera. Ang pera ko lang dito ay 60,000 lang. Sabi niya, ate, utangin mo na yung kulang. Sabi ko, sige, ikaw bahala. Pero kukunin na niya daw po yung 60,000 ko. So, binigay ko po sa kanya yung 60,000. So, nabayaran ko naman po lahat yun. Bali, ang naipadala ko po sa kanya is 109,000 po. Ang halagang 109,000 pesos na ibinayad ni Raquel, naipon daw niya sa 6 na buwang pagtitindi ng SIM card sa kalsada at pagbabuy and sell ng mga ulam online. Pero, dito na nagsimula ang malaking problema. Sa pagkakataong ito, wala ni isang sako ang na-deliver sa kanya. Sabi niya sa akin, tumawag, ate, napagsarahan ako ng bodega, bukas na lang daw. Pero pagdating ng kinabukasan, ang sabi na naman po niya, wala pa daw yung bigas. Nagdadahilan na yan? Nagdadahilan na po. Ate, hindi may di-deliver ang bigas kasi 300 sack po yun sa'yo, ginigiling pa. Dito na nagsimulang kabahan si Raquel. Huli na lang malaman niyang scammer pala ang kausap niya. Ang masaklap, hindi lang siya ang biktima. Ang magandang klase ng bigas, nasa 1,200 pesos ang presyo niyan. Yan yung mga nasa 25 kilos na sako. Kaya kapag may nag-aalok ng mas mura, sigurado merong maiinganyo. At dyan na nagsisimula ang panloloko. Sa Antipolo City Police Station, 6 na pong biktima ang nagpunta para magreklamo. Isa sa mga nagsampa ng reklamo laban sa rice scammer, ang online seller na si Claire. Hindi niya tunay na pangalan. Parehong modus daw ang ginawang panloloko sa kanya. Sa kabuuan, umabot sa 28,000 pesos ang ipinuhunan ni Claire.
pero ni isang butil ng bigas wala siyang natanggap. Doon po kami talaga nakuha niya yung loob niya sa amin, ma'am. Nakuha niya yung loob namin, ma'am, dahil nga po, nagbibigay po siya ng bigas. Tapos, yun nga lang po, nung pagdating ng pang-4 na araw, ma'am, nahintay ako ng hintay, wala naman po dumarating. Ang perang nawala sa kanya, naipon niya mula sa pagtitinda ng binalot sa loob ng 3 buwan. Ang kalahati, ipinangutang pa raw niya. Hindi niya inakalang ang lahat ng paghihirap mauuwi sa wala. Kaya sobrang sakit po na tinuring ko siyang kaibigan, pati po ako dinamay niya sa kalokohan niya. Pati yung hanap buhay po namin nadamay. Dahil nawala ng puhunan, napilitan si Claire na ihinto ang kanyang negosyo. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 1 milyong piso ang natangay ng sospek mula sa 60 biktima. Nitong June 2, nagkasa ng entrapment operation ang Antipolo City Police para maaresto ang rice scam suspect. Arestado ang isang buntis dahil umano sa pang-i-scam sa pamamagitan ng murang bigas. Aabot daw sa 1 milyong piso ang natangay ng suspect sa kanyang mga biktima. Nang magkaabutan ng pera, agad nang inaresto ng mga pulis ang suspect. May karapatan nga manahimik ka, kumuha ng sarili mong abogado ka. Sinampahan ng kasong estafa ang suspect. Basically, pag sinabi kasing estafa, swindling. Okay, so panloloko, pagpapakilala sa sarili na may capacity ka, although wala ka naman pala talagang capacity. Yung general order pa noon, kinlasify ang estafa bilang large scale pagka ang amount is not less than 100,000. Pero sa pagpunta namin sa Antipolo City Police nitong Huwebes, nalaman naming pinalaya pala ang suspect. Sa dokumentong ibinigay sa reporter's notebook ng Antipolo City Police mula sa Office of the City Prosecutor, ipinag-utos ang pagpapalaya sa suspect. Ang kaso laban sa kanya, subject for further preliminary investigation. Pag sinabing release for further investigation, the court would just require us more evidence. Parang dadagdagan lang natin yung evidence na meron na. So it doesn't necessarily follow na pag NRFI is dismissed na. Meron lang tayong mga kulang na requirements na kailangan nating idagdag para magtuloy-tuloy yung kaso. Sa patuloy na pagsisiyasat ng reporter's notebook, bukod sa bigas, nang scam din pala ang parehong suspect sa ibang lugar na ang pangako, murang cellphone at laptop. Isa sa mga nabiktima si Lynn Dumalaog. Ang cellphone at laptop na kadalasang nabibili sa mall sa halagang 20,000 pataas. Ibinebenta raw ng suspect sa halagang 1,000 hanggang 3,500 pesos. Kasi gawa daw po ng dahil 2 years ago nag-pandemic, madami daw pong mga item na galing mall phase out. Ang dami daw hindi nabenta na cellphone kasi gawa ng walang mga taong may gustong bumili ng unit na yun. Kaya naman ako, naggawa ko. Ang masaklap, nagamit pa raw si Lynn para makahikayat ng ibang mga biktima sa probinsya nila sa Aklan. Nagkikait ako sa kanya kasi katulad niya, kaibigan ko siya. Tapos sabi niya sa akin, refundable daw to, hindi daw ito a scam. Huli na nang malaman niyang scam pala ang pinasok niya. Sa kabuuan, umabot sa halos 300,000 pesos ang datangay sa 39 na biktima. Blinakcall niya na ako. Hindi ko na siya mahagilap. Sinisingil na ako ng mga tao sa item. Naaway na ako, pinagkakamalan akong scammer. Hindi ko alam bakit. Sabi ko, hindi naman ako scammer. Sabi ko na gano'n, nagtiwala lang ako sa tao. Bakit niyo ako sinasabihan na scammer ako? Sabi ko na gano'n sa akin. Sinubukan namin kunan ng panig ang suspect sa bigas at gadget scam. Pero wala siya sa address na ibinigay niya sa mga pulis. Hindi ito ang unang beses na may mga nagbiktima ng bigas scam. Nagpapautang siya. So since na nagnenegosyo din naman ako ng gano'n, nagpapa-check na discounting actually Sabi niya, mag-business naman ang another for bigas naman. Aabot sa 150 million pesos. Ganyan kalaking halaga ang natangay ng isang propesor sa kanyang mga nabiktima noong 2017. Ang alok ng suspect, mag-invest sa bigas na tutubo ng 15 hanggang 20%. Pero imbis na kumita, walang napala ang mga biktima. Paalala ng PNP, may ilang bagay na dapat tandaan para makaiwas sa modus ng bigas scam.
pag masyadong mura, medyo mag-isip-isip tayo. Kasi kaya nga nila binababa yung presyo na yan para mabait ka into buying. Kasi nga mura. So mag-ingat po tayo sa mga katransact natin online because yung mga kaharap nyo na nga na tao, minsan kaibigan mo na, kamag-anak mo na, naloloko ka pa. What more kung itong mga katransact mo lang na hindi mo nga nami-meet at nakilala mo lang sa internet. Sa aming pag-iimbestiga online, naglipa na pa rin ang nag-aalok at nagbebenta ng murang bigas online. Hindi lahat ng katransact mo legit. Papadamahin ka niyan. They would give you bait. For a while, okay. So pag kayo po ay nabiktima na ng mga ganitong klase, please do not hesitate to come to us. Umaasa si Raquel at iba pang mga biktima na tuluyang maaaresto ang suspect para mapanagot sa mga ginawa sa kanila. Malaki ang panghihinayang ni Raquel sa mahigit 100,000 pisong nakuha sa kanya. Paano ka bumabawi ngayon sa nawala sa'yo? Actually, sa mga anak ko na lang po tumutulong yung mga anak ko ngayon, nagpapalalamove po sila ngayon. Tapos yung asawa ko nagtatricycle. Tambay po ako ngayon sa bahay. Hindi po ako makatulong sa kanila, gawa ng wala na rin nga pong puhunan. Talagang pinaghirapan mo yun, pinagpawisan mo talaga yung maipon. Opo sir, puyat po yan. Pagod, puyat, lahat po, dinanas ko po dyan. Sa tuwing makikita ko yung mukha niya, hindi ko talaga ma-describe. Ang hirap po kasi sir. Nagipahit po na po yung pera na yun para sa mga anak ko. Sa tuwing makikita ko yung mukha niya, hindi ko maiwasan talaga na hindi maiyak. Masakit din para kina Claire at Lynn ang nangyari lalo't ang nangloko sa kanila, taong kanilang kakilala at pinagkatiwalaan. Sana magbago na siya. Tapos harapin niya yung yung batas. Huwag niya na pong ulitin sa iba yung ginawa niya sa amin kasi grabe po yung yung depresyon na binigay niya sa mga taong niloko po niya. Kahit sabihin natin na may pakita pa yan na proof, kahit sabihin natin na legit yan, kaibigan mo, hindi dapat magtiwala sa kanya. Sa panahon kung saan nagtataasan ang presyo ng mga bilihin, nakakita ng pagkakataon ang mga nananamantala. Bago magtiwala, tiyaking totoo ang sinasabi ng kausap at maging maingat at huwag basta-basta maniwala. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook. Siya si Adrian Romero. 10 taong gulang na pero ang kanyang timbang nasa 9 kilo lang, kasing bigat ng batang 2 taong gulang. Hindi siya nakagagalaw at hindi rin nakapagsasalita. Ano ang karamdamang gumupo sa kanya? Inabutan naming inihahanda ni Rose Joy ang giniling na bigas na hinaluan niya ng gatas. Ito ang magsisilbing tanghalian ng kanyang bunsong anak na si Adrian. Nagpapagiling po kami ng bigas tapos niluluto po namin para iharo po doon sa gatas niya para parang kumakain na rin po siya ng kanin po. Maingat na binuhat ni Rose Joy ang anak para mapainom ng gatas. Hindi kasi kayang kumain ng solid food ni Adrian kaya gatas ang pinaiinom sa kanya. Dahil hindi nakagagalaw, si Rose ang nagsisilbing kamay at paa ng anak. Ubusin mo yan, Ian, Huwag ka magtitira, anak. Kung tutuusin, hindi sapat ang sustansyang nakukuha ni Adrian sa kinakain. Pero wala raw magawa dahil kulang na kulang ang kinikita nilang mag-asawa. Pag nakikita mo pong nahihirapan yung anak mo, para ka pong dinudurog araw-araw. Mamimili ka kung ano unahin mo, yung pagkain mo o yung gamot ng anak mo, ganun po. Nagtatrabaho sa isang panaderya ang asawa niya, tumutulong naman sa pagsasaka si Rose Joy. Matapos mapakain si Adrian, pinunasan naman ni Rose Joy ang anak. Ang maliit na papag na ito na nilagyan ng net ang nagsisilbing pahingahan at tulugan ni Adrian. Dito na po siya para hindi po masakit yung paa niya at yung likod niya po kasi pag tabla po matigas. Para mahanginan po yung likod niya kung
sobrang init po. Hindi man makapagsalita si Adrian, naiintindihan ni Rose Joy ang ibig sabihin ng bawat kilos at galaw ng anak. Pag ganyan-ganyan lang po siya, nakikiramdam po siya kung sino po yung kasama niya. Tapos pag alam po niya na hindi ako, iiyak po. Ito ang larawan ni Adrian nung siya ay 3 taong gulang, malusog at nakakaupo mag-isa. Kwento ni Rose Joy, normal niyang ipinanganak si Adrian. Pero nang maglilimang buwang gulang, may napansin siyang kakaiba sa anak. Hindi po siya gumagalaw, as in ganyan lang po siya, wala po ka pong makikita na basta nararamdaman mo lang humihinga siya kasi tumitibok yung dibdib, yung dito niya gumagalaw. Pero makikita mo lang po umagos na lang yung luha dito niya. Ipinakonsulta nila ang anak para malaman ang kanyang kondisyon. Pero hindi raw agad natukoy ang sakit ni Adrian. Pag nakikita mo siya pag lagi po siya may sakit, sobrang bigat po, hindi ka makatulog. Pero minsan, pati sa pagkain, ganun po. Habang lumalaki si Adrian, dito na siya unti-unting nangayayat. Medyo naman po talaga yung masakit sa magulang eh. Yung nakikita mo yung anak mo na hindi gumagalaw. Kung pwede lang po kami magpalit. Kaso hindi pwede eh. Hanggang noong maglilimang taong gulang, natukoy ang kanyang totoong kondisyon. Si Adrian ay may epilepsy with cerebral palsy. Pag nakikita mo siya pag lagi po siya may sakit, sobrang bigat po, parang di ka makahinga. Tapos minsan matutulog ka na lang, nagugulat ka na lang, bigla tinitingnan mo kung humihinga pa siya o hindi na, ganun po. Dapat ay may iniinom na magandang klaseng gatas si Adrian para makatulong sa pagdagdag ng kanyang timbang. Pero hindi ito kayang bilhin ni na Rose Joy. Mahal po yung gatas na pinapasubok ni doktora sa amin. Mahigit 1,000 po. Nakakakuha rin ng libreng therapy si Adrian noon mula sa Rural Health Unit ng kanilang bayan. Pero natigil ito mula nang magkaroon ng pandemya. Kaya si Rose Joy na ang nagtsatsagang magmasahe sa anak. Malaking bagay ang therapy kay Adrian para sana maigalaw niya ang kanyang katawan. Susunod, bandang hapon napansin ni Rose Joy na matamlay si Adrian. At nang hawakan niya ang anak, may sinat pala ang bata. Agad kaming nakipag-ugnayan sa Rural Health Unit ng Santa Barbara. Matapos suriin si Adrian, dito na kinakitaan ng iba pang sakit. Bandang hapon, napansin ni Rose Joy na matamlay si Adrian. At nang hawakan niya ang anak, may sinat pala ang bata. Kailangan na po siyang mapainom ng paracetamol para gumaling na po siya. Para po mamayang gabi, hindi na po siya magpupuyat ulit. Hinihintay ko lang po yung sahod ko. Agad kaming nakipag-ugnayan sa Rural Health Unit ng Santa Barbara. Gusto raw kasing madala ni Rose Joy sa pagamutan ang anak. Pinainom na rin siya ng gamot at kinuhanan ng timbang. Matapos suriin si Adrian, dito na kinakitaan ng iba pang sakit. Napakababa ng timbang niya compared sa age niya. Tapos yung lungs niya, pinakinggan ko, baka anytime mag-result pa yan sa hindi niya. Ilang gamot din ang binigay ng RHU kay Adrian. Pasado 5:00 na ng hapon pero hindi pa rin nanananghalian sina Rose Joy. Kinakailangan niya raw kasing magtipid para sa susunod na check-up ni Adrian. Pinapainom ko po ito sa kanya 2 beses po sa isang araw. 290 po yung isang bote. Yung reseta niya po sa loob po ng 2 buwan 5. Tapos ito po yung multivitamins niya, 2 nakalagay po. Ito po yun. 515 po. Kung pwede po namin gawaan ng paraan na maipainom po namin sa kanya araw-araw. Ginagawaan po namin ng paraan kasi iba po yung epekto sa kanya. Minsan po, nawawala na rin po ako ng pag-asa kasi hindi ko po alam kung hanggang kailan ko po siya makakasama. Kaya sabi ko po, kung sana naging mayaman lang ako siguro, lahat ng kailangan ng anak ko na ibibigay ko.
Matapos alagaan ng anak, hindi pa pwedeng magpahinga si Rose Joy dahil kailangan niyang dumiretso sa bukid. Pupunta na po ako ng bukid pag tulog na po siya para pagising niya po, nasa bahay na po ako. Kumikita ng 100 hanggang 500 pesos si Rose Joy. Pagkakasyahin na niya raw ito para sa isang buong linggo. Habang wala si Rose Joy, ang kanyang panganay na anak na si Trisha ang nagbabantay kay Adrian. Tuwing pagkagising ko, pinapagatas ko siya tapos pinapagpagan ko yung higa niya sa labas. Anong tulong ang maaari nilang asahan sa gobyerno? Sa isang pag-aaral, 4 sa kada 1,000 ipinanganak sa buong mundo ay may cerebral palsy. Ang problema, hindi covered ng PhilHealth ang gamutan at therapy na kakailanganin ng mga kagaya ni Adrian. Specifically para sa therapy sa ngayon, wala kasi nga 17 years old lang pababa. So may yung mga ibang outpatient sa ibang mga kondisyon at saka yung aming primary care benefit lahat naman ng ng Pilipino qualified na magkaroon ng primary care benefit. Nandito tayo sa transition dahil sa universal healthcare. So marami talagang pinag-aaralan kung paano ma-expand yung primary care benefit at saka yung outpatient benefit. Ang cerebral palsy po kasi hindi na siya rare na condition. Kumbaga marami nang nakakaalam, marami nang nakakakita. Medyo nalulungkot lang kami kasi walang flow ng program para dun sa mga batang may CP talaga. So parang yun na lang yung pinaka parang hiling namin sana kahit hindi man totally free. Maliit na halaga na kaya ng lahat para ma-diagnose ng tama yung mga anak nila. Masakit man para kay Rose Joy na hindi maibigay ang kailangan ng anak, umaasa pa rin siyang balang araw mababawi ni Adrian ang mga ninakaw na oras ng kanyang sakit. Pangarap ko po sana makapag-aral, maranasan niya rin po sana yung maglaro, pumasok sa eskwela, umuwi ng bahay, pagdating niya yung mayakap ko din siya, makakausap ko siya. Hindi ko man lang siya nakitang nag-graduate sa kinder, ganon. Yung may hawak-hawak na bag, pumapasok, inahatid ko. Sabi nga, lahat gagawin ng magulang para sa kanilang mga anak. Lahat po kaya kong tiisin para sa kanya kasi pinangako ko po yan eh. Di baling mahirapan ako basta kasama ko lang yung anak ko kung para sa akin. Titiisin ko kung para sa akin. Kaya hindi ko po siya susukuan. Hanggat gusto niya pong bubuhay, lumalaban siya, lalaban din po ko para sa kanya. Kaya hiling ni Rose Joy, mabigyang pansin ang mga kagaya ni Adrian na nangangailangan ng habang buhay na aruga. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.